Okay, so discuss natin to another recent board problem. Lumabas lang ng March 2026 sa HPGE. So this one is under fluid mechanics, specifically yung principles of hydrostatics. So the problem goes like this. So an oil with a 6 kilonewtons per cubic meter. So ayan, unit weight yun. Kilonewton per cubic meter. Okay. So again, an oil with 6 kilograms per cubic meter is poured in a tank to a depth of 7 meters. Sige, ilipat natin to. Pinur to dito. Ayan. So, to a depth of 7 meters. So, lagay natin 7 meters. Type ko na lang. 7 meters. Okay. And water is being added, which makes a depth of 10 meters. So, may dinagdag na tubig. Yan, nag-pour ulit ng tubig. So, ayan na. So, ay, di ko nasama to. Ayan na, sunod-sunod na pala to eh. Kasi magkasama to. Pangit pala. Hanggang dito lang dapat. Ano, pin-repair ko, ulitin ko lang din pala. So, again, water is being added which makes a depth of 10 meters na. Total yun, matic. So, ibig sabihin, 3 meters pala to. Okay. And then lastly, ayan, a liquid with a specific gravity of 1.2. Ayan. Is also being added to the tank to a total depth of ilan na? 12 meters in total. Okay, so nadagdagan to ng ilan? Dos lang. Tapos ganyan kalaki niya. 7, 8, 9, 10 plus 2. 2 meters yan. 11, 12. Ganyan. At tinatanong, okay, calculate the pressure at the mid-height of the, okay, bottom liquid ata to. Yeah, mid-height ng bottom liquid. May binabasa kasi ako. Yung sa comment. So, ayun, mid-height ng bottom liquid. So, take note na kapag ganito, concept to ng ano eh. O, similar din to sa lumabas, yung alinsan ka pwede most likely mag-float, di ba? Doon ka sa mas mataas na specific gravity or density. Mas density man yan, weight density. So, ayun. So, yung pinaka-dense nito, okay, yung densest, papailalim yan after some time. Or agad-agad ba yun? Yung iba, magte-take some time eh. Magsisettle yun. Okay, so ito, unit weight ng liquid, ilagay nga natin, since naka-unit weight ng oil to, unit weight ng water. Okay, nilagay ko na, naka 4 degrees Celsius kasi yan, kaya 9.81. So, kung naka 20 degrees Celsius tayo, yun naman yung 9.79, di ba? So, to get the specific unit weight ng liquid na yun, at ano ito, 1.2, ano yun, di ba? Parang glycerin, mga ganyan na nagre-range. O yun, be familiarize sa mga specific gravity ng common liquids. Yan, alcohol, oil, glycerin. Yan, discuss natin yan sa other video, no? Okay, sa fluid mechanics, yung proper, yung introduction sa fluid properties. Ay, gagawan ko yun. Okay, so ito parang glycerin to, 1.26 ata yung glycerin eh. So ayun, medyo malapit naman sa doon, no? Baka doon nagre-range. So times unit weight ng water, 9.81, di ba? So that is 11.772 kung ilagay natin. Ilalagay natin yung value, 11.772. Ayan, tama, 11.772. And most likely, yun yung magsisettle pala. Kilonewtons per cubic meter. Okay, so ibig sabihin kung i-duplicate, ayusin ko na lang to. Ta-transfer ko siya dito, so after some time, and magsisettle yan, may pinakamalaking value ng unit weight or weight density, 11, tas 9.8, tas 6. Baliktad lang pala. So, mauna pala to. Ano, ba't di ko makuha yung 2 meters? Ayun. Ayun, mauna to, magsisettle to, pinakababayan. Tapos yung water.
Ayan, tapos yung water. Tapos yung oil na. Ayan. Ayan, ganyan na yung arrangement nila. So, ang pinapahanap is yung pressure daw at mid-height ng bottom liquid. So, dito yan. Kalahati yan, syempre. Ano, susulat pa ba natin yan? So, kung mid-height, di 1 meter to, 1 meter to. Pero di na kailangan natin yung baba. Kahit yung taas na lang kasi magsa-stop naman tayo dun eh. So, 1 meter. Ayan. Paano yan? Yung process niya, yung principle of hydrostatics na lang yan. Di ba? Principle of hydrostatics, summation ng pressure lang yan. Summation ng pressure, or yung pressure at certain point na lang. Okay, yung pressure at certain point, okay na yun? Pressure, sige, pangalanan natin point A to. Ayan, pressure at point A is simply summation lang yan ng gamma H. Marami tayong ways pagkuha na ito. Pressure, pwede mo rin yung kunin mo yung tag nito. Ano pala yun, sa force na pala yun, yung pressure sa center of gravity. Pero ito pwede mo rin gamitin yung yung head. Co-convert mo rin siya. Pero in this case, mas maganda na lang gamitin yung Magandali yung paggamit mo ng head kapag kunin mo yung hydrostatic force. So pressure lang naman to, ito straightforward na tong gamma H, di ba? Ayan, so 6 times, store ko nga to. Para di ko na i-type. Unit weight, nasa Y. Mukhang Y kasi yung gamma. So 6 times 7, plus gamma H. Pressure na yan dito, nandito ka na, gamma H. Plus pressure naman ito, pababa. That will be 9.81 times 3. May din nandito ka na. Sunod, gamma na lang times 1 na lang yan. Plus gamma, 11.772 times 1 na lang yan. Sinulat ko talaga yung 1, no? So, ayan, 83.202. And that's it. Iko na yan. Sulat, lagay ko na lang yung answer. 83.202. And that is pressure yan. So, di ba, kilonewton per cubic meter times mo sa meter. So, that will be kilonewton per square meter or kilopascals. Kilonewton per square meter ay kilopascals. So, ayan yung pressure at point A. Pinangalanan natin. 83.202 kilopascals. So, ayun. Yan lang. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.